Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok na sa DWWW 774 at sa 107.9 DWHT-FM Dagupan, sa mobile app, Facebook Live at YouTube. Araw ho ngayon ng Miyerkules, November 13, 2024, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, singil sa kuryente na Meralco tataso ngayong Nobyembre. Dating PCSO General Manager Ruina Garma naharang ng mga otoridad sa Amerika dahil sa kanseladong visa. Pagpapabalik kay Garma sa Pilipinas itinakda ngayong araw. Umano'y pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinanselang hearing ng House Quad Committee ngayong araw. Propaganda lang ayon sa mga mambabatas. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. pinulong ang DILG kaugnay sa inaasahang pagpasok ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. AMLAC nakatanggap ng 23.8 million na ulat ng kahina-hinalang transaksyon ngayong taon. 200 high-value detainees sa Bilibid pinaniniwala ang sangkot sa pagpapatakbo ng iligal na droga sa bansa. Sa Metro News, sasakyan ng PIDEA natikitan dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Professional News, alkalde ng Buenavista, Guimaras at iba pang opisyal na harap sa kasong administratibo. Sa International News naman, Vatican naglunsad ng Artificial Intelligence Services para sa St. Peter's Basilica bago ang Holy Year 2025. Sa ating mga sports alert, Ange Kowame muling maglalaro para sa Gilas, Pilipinas. At sa showbiz balita, pambato ng Vietnam, kinoronahan bilang Miss International 2024. Angelica Lopez ng Pilipinas bigong makapasok sa top 20 ng kompetisyon. Balitang kakaiba, fart control na signage sa kalsada sa Sweden kinaaliwan ng mga netizen. Orasyon natin, may 13 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita, 774 Balita Ngayon. Bad News! Magpapatupad po ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Nobyembre. Bate po sa abiso ng Meralco, 43 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag sa billing ngayong buwan. Katumbas po ito ng 85 pesos. Biglang bumaba yung boses ko. 85 pesos na parang nalungkot ako. Pagtaas para sa mga kumukonsumo ho ng average na 200 kilowatt per hour kada buwan, habang 214 pesos naman ang aasahang dagdag singil para sa mga kumukonsumo ng 500 kWh kada buwan. Inihayag po ng Meralco na ang dagdag singil ay bunsod ng pagsipa sa generation charge, transmission charge at buwis. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng DILG na hawak ng mga otoridad sa California si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Ruina Garma dahil sa kanselado nitong visa. Batay sa ulat ng PNP at DILG, naharang si Garma at ang kanyang anak na si Angelica Garma Villela sa San Francisco noong November 7. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakatakdang pabalikin ng Pilipinas si Garma ngayong araw at sa oras na makabalik na ito sa bansa ay idediretso si Garma sa Kamara at ipauubayan na sa mga mambabatas ang pagkusudiya dito. Nilinaw naman ng Department of Justice na kaya nakalabas ng bansa si Garma ay dahil wala pang inilalabas na hold departure order laban dito dahil wala pa naman itong kinakaharap na kaso. 774 Balita Ngayon. Samantala, posibleng propaganda lamang daw ho ang umano'y pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dadalos ito sa nakanselang pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. Ayon kay Zambales Representative J. Kunggun, nakikita nilang kahina-hinalang pahayag na ito dahil wala namang direktang statement mula sa dating Pangulo na dadalo ito sa pagdinig. Kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement
ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media, na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. 'Di ba? So, mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Sinabi naman ni Quad Committee Overall Chairman Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na bisuan na ang lahat ng miyembro ng komite at ang mga resource person na kansilado na ang hearing ngayong araw, kaya nagulat sila ng kumalat ang impormasyon sa social media na plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa hearing. Ang pagkansela ng pagdinig at ang biglang pagpapayag na dadalo ang Pangulo sa hearing ay nagdulot ng pagkalito sa mga netizen na inukusahan ng Quadcom na naduwag sa posibleng paghaharap nila ng dating Pangulo. Sinabi naman ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez na style ito ng kapo ng dating Pangulo upang pagmukhaing sila ang umaatras. Oo, sinadya yun. Kasi Sunday pa lang pinag-uusapan na to eh. Kaya nga, yun yung, ano nila, yung style eh, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Whereas we've been inviting him for so many hearings already. Nilinaw naman ni Barbers na tinatapos nila sa ngayon ang vetting ng mga sasalang na testigo dahil napakarami anya ng mga lumalapit na nagsusumite ng affidavit, kaya't iniurong nila sa November 21 ang pagdinig. 774 Balita Ngayon. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DILG Secretary John Vilquimulya upang talakayin ang mga kailangang paghahanda kaugnay ng inaasahang pagpasok ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa pinag-usapan ang tungkol sa magiging papel ng DILG sa pagsususpinde ng pasok sa trabaho at paaralan. Orasaan nila na hindi makapaglabas ng suspensyon ng Office of the President ay maaaring magsuspindi ng pasok ang DILG. Samantala, matapos salantahin ng bagyong Nika, muling inilikas ang nasa mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng mahigit 8,000 individual sa Cagayan dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Ophel. Ayon sa NDRRMC, ang mga inilikas ay nakatira sa flood-prone at landslide-prone areas. Sa ngayon, nasa mahigit 6,000 pamilya o mahigit 19,000 na individual ang apektado ng magkakasunod na sama ng panahon mula sa 362 na barangay sa Region 2 o Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. 774 Balita Ngayon. May 8 minuto pa ho bago alas 7 ng umaga, si iba pa naglalagab live na balita. Tumaas pa ang bilang ho ng nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Christine at Leon sa bansa. Sa pinakahuling ulat po ng NDRRMC, umabot na sa 162 ang napaulat na nasawi, ngunit 22 pa lamang sa mga ito ang na-verify na. Nakapagtala rin ng NDRRMC ng 22 na nawawala habang 137 naman ang nasaktan bunsod ng bagyo. Pumalo naman sa 2.4 milyong pamilya o katumbas ng 9.6 milyong individual ang apektado ho ng dalawang bagyo sa 17 rehiyon sa bansa. 774 Balita Ngayon. Aktibo pa rin sa loob ng Nubilibid Prison sa Muntinlupa City ang madalaking supplier ng illegal na droga sa bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vilquimulya, natukoy ng mga otoridad na sangkot dito ang nasa 200 high-value detainees. May nabanggit din na mga personalidad na sangkot sa illegal na gawain pero tumanggi ang kalihim na pangalanan ng mga ito. Bukod dito, inihahanda na ng pamalaan ang maximum facilities na paglilipatan sa mga ito upang matigil na ang kanilang gawain. May bagong pasilidad na ipinatatayo ang Department of Justice at Bureau of Corrections na paglilipatan sa mga inmate. 774 Balita Ngayon. Aabot daw ho sa mahigit 23.8 million na mga kahinahinalang transaksyon ang nai-report sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa taong 2024. Sa budget deliberation, sinabi po ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, sponsor po ng AMLAC budget sa plenaryo, tinatayang nasa mahigit 23.8 million ang mga kahinahinalang transaksyon sa mga bangko ang nadiskubre ng AMLAC mula una hanggang ikatlong quarter ng taong ito.
Mula 2022 hanggang 2024 o sa loob ng 3 taon ay mahigit 36.9 million naman ang natanggap ng mga kaduda-dudang covered transactions kung saan kasama na rito ang mga kasong may kinalaman sa smuggling, swindling at paglabag sa Electronic Commerce Act of 2000. 774 Balita Ngayon. Aabot pa sa 1 milyon mga kaso ang hindi nare-resolba ng mga korte sa buong bansa. Nabunyag ito kasunod na naging pagtatanong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa judiciary budget kung saan si Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe ang dumidepensa sa budget na ahensya sa plenaryo. Sinabi ni Poe na nasa mahigit 14,000 na kaso ang hindi pa nare-resolba sa Supreme Court, mahigit 26,000 naman sa Court of Appeals, nasa 1,500 sa Court of Tax Appeals, 362,000 naman sa mga regional trial courts at 298 na kaso naman sa Sharia Court. Ang mga natitira naman ay ang mga kasong hindi pa nare-resolba na nasa family courts, metropolitan at municipal trial courts, municipal circuit trial courts at Sharia circuit courts. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ng Korte Suprema ang digitalization ng kanilang mga court process at paggamit din ng artificial intelligence para mapabilis ang proseso ng paglilitis ng mga kaso. 774 Balita Ngayon. Tiwala ho ang National Security Council o NSC na mananatiling nakasuporta ang Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni US President-elect Donald Trump. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, batid na ng pamahalaan ng estilo ni Trump mula noong una itong maupo sa pwesto. Sinabi rin ni Malaya na mismong si dating US State Secretary Mike Pompeo na ang nagbigay diin na mananatili ang Mutual Defense Treaty o MDT ng dalawang bansa. Inihayag pa ng opisyal na maging ang free and open Indo-Pacific na sinusunod ngayon ay nagsimula sa dating administrasyon ni Trump. Dahil dito kumpiyansa ang opisyal na magiging consistent ang posisyon ng Amerika at ng Pilipinas pagdating ho sa usapin ng seguridad. 774 Balita Ngayon. Bibisitahin ng Philippine National Police Civil Security Group o PNP-CSG ang bawat isang individual na naisyuhan ng licenses to own and possess firearms o LTOP sa buong bansa upang magsagawa ng inspeksyon at verifikasyon sa gitna ng paghahanda para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, magiging prioridad na bisitahin ng mga otoridad ang nasa 2,000 holders ng top 5 license o mga individual na pinapayagang magmay-ari ng mahigit 15 baril. Inihayag ni Fajardo na susuriin ng mga otoridad kung valid pa ang lisensya ng mga ito at kung ang kanilang mga baril ay nasa kanila pang pangangalaga. Sinabi naman ni Fajardo na magpapadala muna ng liham ang PNP sa mga gun owner bago sila magkasa ng pagbisita at hindi rin anya papasok sa loob ng bahay ng gun owners ang mga pulis. 774 Balita Ngayon. 774 News Report. News Report. Mga senador pumalag sa umano'y pambabastos ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma sa pagdinig ng kanilang budget. Detalye po ihatid ni Conde Bata. Conde. Pumalag ang mga senador sa naging tono ng pagsagot ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma kay Senator J.V. Ejercito sa gitna ng budget deliberation para sa pondo ng PhilHealth sa susunod na taon. Sinuspindi ng Senado ang kanilang rules kung saan sa halip na senador ay pinayagang si Ledesma ang mismong direktang tumugon sa mga katanungan kaugnay ng paglilipat ng malaking savings ng PhilHealth sa National Treasury, ang hirit na government subsidy at ang hindi maramdamang epekto ng Universal Healthcare Law. Magkagayunman hindi nagustuhan ng mga mambabatas ang paraan ng pagsagot ni Ledesma kay Ejercito matapos nitong igiit na mali ang senador na sisihin at ituro siya sa malaking cash reserve na naipon sa PhilHealth. Nagpaalala sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senator Sherwin Gatchalian kay Ledesma na sagutin ng mga senador ng may kapakumbabaan, may paggalang at hindi tumataas ang boses. Samantala napabalita ring binaba ni Senator Robin Padilla si Ledesma sa session hall matapos masaksihan ang naging pabalang na pagsagot nito kay Ejercito. Ayon kay Padilla, walaan niya siyang karapatan na pagalitan ang sinumang kalihim pero inamin niyang pinayuhan niya si Ledesma nang lapitan ito gaya rin ng mga naging payo ni Tolentino at Gatchalian. Nagbabala naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa lahat ng mga head ng mga ahensya na sino man ang mambabastos o hindi magbibigay ng nararapat na respeto sa mga miyembro ng Senado ay maaari nilang tanggalan ng budget at ito ay nagawa na nila noon at maaari nilang gawin ulit ngayon.
Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. House Committee on Good Government and Public Accountability may nakikitang cover-up sa issue ukol sa 500 million pesos confidential funds ng OBP. Narito po report ni Grace Mariano. Malinaw para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Manila 3rd District Representative Joel Chua na mayroong cover-up kaugnay sa umano'y maling paggastos sa 500 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Hinala ni Chua si Vice President Sara Duterte mismo ang nasa likod ng cover-up o pagtatakip kaya hindi pinapadalo ang mga opisyal na may direktang responsibilidad sa paghawak ng pampublikong pondo na sinusuri ngayon. Kung wala naman po talagang wrongdoings, bakit po hindi po sila dumating at bakit hindi na lang po nila sagutin ng issue? Dahil ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga career officials na sa tingin po namin, hindi naman po sila ang talagang concern. Yung mga talaga pong mga officials na directly involved dito, parang pilit po nilang hindi pinararating. Parang nagkakaroon po ng cover-up. Partikular na tinutukoy ni Chua ang hindi pagdalo sa hearing nila OVP Undersecretary at Chief of Staff Zuleika Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta na parehong nagsilbi bilang staff ni VP Duterte noong siya'y alkalde ng Davao City. Ayon kay Chua, nakakadismaya na ang mga pinapadalong career officials ng OVP sa hearing ay ang mga walang kinalaman sa paggastos ng confidential funds ng tanggapan ni VP Sara. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. China, walang karapatang umalma sa Maritime Zones Act ng Pilipinas ayon sa National Security Council. Narito naman ang report ni Chanel Salazar. Para sa National Security Council, walang karapatan para magprotesta ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas na Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sa bagong Pilipinas ngayon, iginiit ni NSC Spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya na ang dalawang bagong batas ay naaayon sa international law. Partikular anya na inilagay sa batas ng bansa ang napanalunan nito sa 2016 Permanent Court of Arbitration. Buwelta pa ni Malaya na kahit naman ang China ay mayroong law on the territorial sea and the contiguous zone. Dagdag pa nito, kahit anong sabihin ng China ay hindi tama dahil ang kanilang claims ay labag sa international law at sa arbitral ruling. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Halos sa 40,000 na mga barko na monitor ng AFP na dumaan sa West Philippine Sea noong Oktubre. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines ang halos 14,000 na mga barko na dumaan sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng bansa nitong Oktubre. Batay sa monthly monitoring ng AFP mula October 1 hanggang October 31, may kabuang 13,874 na vessels ang na-monitor na dumaan sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang bilang na ito ay binubuo ng 11,097 na foreign at 2,777 na domestic vessels. Kabilang dito ang 15 na Chinese Coast Guard vessels at 14 na People's Liberation Army Navy vessel na dumaan sa ating feature sa Bajo de Masinloc, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef, ngunit hindi naman nanatili sa mga isla. Kasunod dyan, tiniyak ni Trinidad sa publiko na manatiling vigilante sa datahang lakas at patuloy na pinalalakas ang kanilang kakayahang magbantay sa karagatan bilang bahagi ng kanilang misyon na tiyaking ligtas at protektado ang ating teritoryo at soberenya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinuri ni DBM Secretary Amena Pangandaman sa Rice Grant para sa military at uniform personnel. Narito naman po ang report ni Gina Mape. Gina.
Pinapurihan at pinasalamatan ni Defense Secretary Amena Pangandaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng rice assistance sa lahat ng military at uniform personnel o MUP. Nilagdaan ng Pangulo ang Administrative Order 26 na nagpapahintulot sa isang beses na pagbibigay ng 25 kilong bigas sa lahat ng aktibong MUP mula November 2024. Una nang nirekomenda ng DBM at Department of Agriculture ang rice assistance sa lahat ng MUP para matulungan sila sa kasalukuyang socio-economic challenges at magbigay din ng economic opportunities sa mga nasa sektor ng agrikultura. Nabatid ng kalihim ang kahalagahan ng rice assistance sa mga MUP lalo na sa mga nakadestilaw sa malalayo at mga liblib na lugar kaya anya inirekomenda ito sa Pangulo. Ipamamahagi ang rice assistance sa mga otorisadong kinatawan ng MUP mula Disyembre ngayong taon hanggang Marso ng susunod na taon o 2025. Ang rice assistance ay kukunin sa mga lokal at kasaling magsasaka ng programang Ahli at Kita o Kadiwa program ng Department of Agriculture. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. 7:08 na po na umaga. Ako pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa iba pang mga balita. Metro News. Metro News. Natikita ng Special Actions and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang sasakyan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na dumaan sa EDSA Busway kahapon na umaga. Ayon sa SAIC, peke ang lisensyang dala ng driver at wala rin itong dalang rehistro ng sasakyan. Bukod sa sasakyan, natikitan din ang convoy nitong motorsiklo na pag-aari rin ng PDEA. Depensa naman ng driver, dumaan sila sa busway dahil bahagi sila ng isang operasyon. Isinumite na ng SAIC ang kaso sa Land Transportation Office o LTO upang makapag-issue ng show cause order. Metro News. Metro News. Isa pang Metro News, sa abot sa 17,000 ng mga empleyado ng mall sa Metro Manila ang makatatanggap ng financial assistance mula sa DSWD sa ilalim ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Kahapon sinimula na ng DSWD ang pamamahagi ng 5,000 pesos na ayuda sa bawat benepisyaryo sa SM Mall of Asia. Kabilang sa mga nakatanggap na ayuda ay ang mga security guard, salespersons at housekeepers na nagtatrabaho sa MOA. Makatatanggap din ng cash assistance mula sa DSWD ang mga tenant employee. Balitang from the. Balitang from the. Sa ating mga provincial news, alkalde ng Buenavista, Guimaras at iba pang opisyal na harap sa kasong administratibo. Detalye po ihatid ni Jonah Bakiran. Nahaharap sa kasong administratibo sa Office of the Ombudsman si Mayor Samuel Gumarin at ilang opisyal ng bayan ng Buenavista sa Guimaras dahil sa pagbili ng 2.6 million pesos na water tanker. Ang mga reklamo ay ang grave abuse of authority, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest in the service laban kina Vice Mayor Cyril Beltran. Gayun din sa Sangguniang Bayan members Arthur Cartel Jr., Edgar Gallo, Rubin Magno, Valentin Talavero, Rex Fernandez at ex-official barangay Captain Romel Infante. Sa reklamo ni SB member Vincent Pascal de Asis, sinabi nito na ang pagbili ng second-hand water tanker ng Buenavista Local Government Unit o LGU sa ilalim ni Gumarin ay hindi kailangan. Ang SB resolution na inaprubahan din noong June 28, 2024 na otorisado ni Gumarin para sa procurement ng second-hand water tanker. Late o huli rin ang pagbili ng nasabing water tanker na layong ipangresponde sa panahon ng El Nino na natapos na noong Hunyo. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, sa Vatican, naglunsad ng Artificial Intelligence Services para sa St. Peter's Basilica bago ang Holy Year 2025. Detalye hatid naman ni Rose May Miranda. Inilunsad ng Vatican itong Lunes ang mga bagong Artificial Intelligence o AI-enabled services para sa St. Peter's Basilica na nagbibigay daan sa virtual access sa mga Renaissance-era architectural treasure nito para sa lahat at mga pinahusay na tour para sa mga bisita. Iprinesenta ito bago ang pagdiriwang ng Holy Year o Jubilee ng Simbahang Katoliko sa susunod na taon sa Basilica na binibisita ng nasa 40,000 hanggang 50,000 katao araw-araw.
Sa pakikipag-ugnayan sa mga tech firm na dalubhasa sa digitalization ng mga heritage site, inilunsad ng Vatican ang bagong interactive website, isang digital replica ng Basilica at 2 AI-enabled exhibition. Isang 3D model ng St. Peter's ang itinayo sa pag-scan sa Basilica gamit ang mga drone, camera at laser. Una nang kinilala ni Pope Francis ang maaaring pagpapalawak ng AI sa pag-access sa kaalaman, ngunit paulit-ulit na nagbabala na dapat lamang itong gamitin sa isang etikal na paraan na may kinabang ang sangkatauhan. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert! Sa atin namang sports alert, Ange Kowame muling maglalaro para sa Gilas, Pilipinas. Detalye ang hatid ni Mika Fajardo. Balik Gilas Pilipinas ang naturalized Filipino na si Ange Kwame upang tulungan ang kuponan sa kanilang kampanya sa second window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers na magaganap sa susunod na linggo. Ito ay magiging isang reunion para kay Kwame at Justin Brownlee na tumulong sa Gilas na makuha ang gintong medalya sa kanilang makasaysayang kampanya sa Asian Games noong nakaraang taon. Bumalik din sa roster ang frontcourt duo ni Junmar Fajardo at AJ Edu na parehong hindi nakapaglaro sa opening window ng qualifiers noong Pebrero dahil sa kanilang mga injury. Makakasama din nila sina Mason Amos, Calvin Aftana, Japet Aguilar, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Chris Newsom, CJ Perez, Dwight Ramos, Kai Soto, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Makakalaban ng Gilas ang New Zealand sa November 21 habang makakaharap naman nila ang Hong Kong sa November 24 para sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers na parehong magaganap sa Mall of Asia Arena. Sa iba pang sports alert, maglalaro na para sa Converge Fiverr Xer si Jordan Heading matapos makuha ng kuponan ng kanyang signing rights mula sa Terra Firma Jeep kapalit nila Aljon Melesio, Keith Zaldivar at ng Season 51 first round draft pick ng Fiverr Xers. Naunang nakuha ng Terra Firma si Heading sa PBA Season 47 Gilas Special Draft ngunit hindi siya naglaro para sa Jeep at sa halip ay naglaro sa Japan, Taipei at Australia. Inaasahang palalakasin ng Phil Aussie Gunner ang Converge na pagkatapos ng 3 panalo sa Season 48 ay nakapasok sa playoffs ng season opening ng PBA Governors Cup sa ilalim nila Franco Atienza, Charles Chu at Raiko Toroman. Makakasama niya ang Season 49 number 1 pick na si Justin Baltazar na sasali sa Converge sa pagtatapos ng kampanya ng Pampanga Giant Lanterns sa MPBL. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Showbiz Balita! Para naman sa ating showbiz balita, pabata ng Vietnam, kinoronahan bilang Miss International 2024. Angelica Lopez ng Pilipinas bigong makapasok sa top 20 ng kompetisyon. Showbiz kay hatid po sa atin ang Beshi ng Bayan, Kenny Gacosta. Happy and blessed Wednesday morning mga Beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, kinoronahan ang pambata ng Vietnam na si Huynh Thi Thanh Thuy bilang Miss International 2024. Nangibabaw ang 22-year-old Vietnamese beauty laban sa 70 iba pang kandidata mula sa iba't ibang bansa. Sa kanyang speech matapos koronahan, naging emosyonal si Huynh Thi Thanh Thuy lalo at pakasaysayan ang pagkakapanalo niya dahil ito ang kauna-unahang korona ng Vietnam sa Miss International pageant. Samantala, itinanghal naman bilang first runner-up si Camila Roca ng Bolivia. Si Alba Perez naman ng Spain ang second runner-up. Ang pambato ng Venezuela na si Sacra Guerrero ang third runner-up. At fourth runner-up naman si Sophie Kirana ng Indonesia. Ang pambato naman ng Pilipinas na si Angelica Lopez ay hindi pinalad na makapasok sa top 20 ng kompetisyon ng 62nd edition ng Miss International na ginanap kagabi sa Tokyo Dome City Hall sa Japan. Samantala, isa ng ganap na ama ang aktor na si Tom Rodriguez. Sa isang panayam para sa bagong show, kasunod din ang matagal-tagal na pagpapahinga sa showbiz, sorpresang kinumpirma ni Tom na tatay na siya sa isang healthy baby boy na isinila ngayong taon. Ayon kay Tom, masayang-masaya siya ngayon at sa pagsilang ng kanyang anak ay nagkaroon siya ng bagong inspirasyon sa buhay. Masaya umano siya na maranasan ang mga bagay bilang isang bagong ama gaya ng pagpapalit ng diaper. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si Tom Rodriguez, ngunit ibinahagi
ibinahagi nito na isang non-showbiz ang ina ng kanyang 4-month-old na baby. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika, kapaling showbiz supporter Kenny Acosta. Happy as and blessed Wednesday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Acosta. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, fart control na signage sa kalsada sa Sweden kinaaliwan ng mga netizen. Alamin natin ang detalye sa balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga. Good morning, Darlene. Good morning, Joel. Sa lahat ng aking mga taga-subaybay, good morning sa inyong lahat. Ano? Nag-viral nga sa social media ang signage sa kalsada sa Sweden kung saan nakalagay ang mga katagang fart control at max fart 5. Marami sa mga netizen ang natawa dahil inakala ng mga ito na ibig sabihin sa salitang fart sa signage ay utot. Bunsot ito na naging ugat ng iba't ibang joke at meme sa social media. Pero ibig sabihin pala ng salitang fart sa Sweden ay speed o bilis. Layo ng signboard sa kalsada na paalalahanan ng mga drivers na huwag lumampas sa itinakdang speed limit. At hindi ito nagbigay ng limitasyon sa mga gustong mag-release ng kanilang fart. O minsan may mga ganyan, Doc Justin, ano, yung parang kahit dito sa atin sa Pilipinas meron, 'di ba? Yung parang yung mga dialect na sa probinsya ganito yung ibig sabihin, pagdating mo sa Maynila iba na yung meaning. 'Di ba? Yung mga ganon. Correct. Pero alam mo, ang part naman talaga, no? Part naman ng pagiging human being natin. Tama. Ang maganda lang dyan, Darlene, ang lesson natin, pagka tayo dayo sa isang lugar, kailangan talaga mag-research muna tayo, no? Kung tayo na nabubulaga. Kahit dito sa atin sa probinsya, sa iba-ibang probinsya, minsan na may mga words na magkapareho, pero iba pala ang ibig sabihin. Kaya sa Bicol, ang kawat doon is kawat means laro. Laro, oo. Doon sa amin, sa Samar, sa Bisaya, ang kawat is nakaw. Oo. Kaya last time, nag-uusap yung auntie ko at saka yung pinsan ko, naririnig kinawat ni Albert yung sabi ko, anong kinawat ko? Yung pala nilaruan. Ang nangyari doon, medyo napasama ng dinig ko. Kaya parang magdadamdam ka. Kaya minsan, importante na bago tayo magpunta sa isang lugar, kailangan talaga meron tayong idea. Oo. Totoo. Tsaka ano din yan, Doc Justin, dagdag din sa ating vocabulary. Diba? May mga additional tayo natututunan ng mga words. Oo, tama. Meron nga yan meme din sa ibang bansa, 2 nurse, pinagbawalan na magsalita ng dialect sa hospital kasi may mga nagpanik na pasyente. Bakit? Kasi sabi nung isang nurse doon sa kasama niya, Bisaya sila Oo. Sabi na, nag-uusap sila na parang pagpalitan daw ng duty. Sabi ni siyempre, Bisaya yung salita nila Sabi niya, Jai, kailangan ko talagang magpalit kasi kailangan ko mamasyal kasama yung kamag-anak ko nandito. Sabi nung isang, pwede naman, pero kailangan ganyan, may kondisyon. Siyempre, nag-beg yung isa, talaga. Nagmakaawa. Nagmakaawa, sabi niya, sige na, Jai. Sige na, Jai. Alam mo sa Bisaya yung, sige na, please, Jai. Please, Jai. Narinig nung pasyente na Amerikana doon sa higaan. Sabi na, ang dinig na sis gonna die. Sis gonna die. Kaya yung nagpanik yung, bakit sabi siguro ng pasyente, sis gonna die. Oo, akala pinag-uusapan siya. Nako. Anyway, ilan lamang yan sa mga mistaken na mga napag-ano nating mga meaning, mistaken na conversation. Yes. Anyway, at si Joel, ba't hindi lang sasalita? Andyan lang yan sa tabi-tabi.
Sige. Mamaya, makakasama ulit natin. Miyerkules na ngayon. Pagkakalimutan na magpasalamat tayo sa mga biyaya nating natatanggap. Ano? Kahit na may bagyo, tuloy pa rin ang buhay natin. Totoo yan. Ang pinakapalangga natin sa mga bagyo ay ang ating panalangin at pagdarang sa Kanya. Yes. At ilang days na lang bago magpasko na rin, malapit na rin. Oo, kundi na lang, 42 na lang, Doc Justin. Oo. Kaya yung iba nag-decorate na, no? Pero minsan ito yung nakakatakot mag-decorate kasi marami pang bagyo. Baka mamaya Totoo. lampaso yung Christmas tree ninyo. Oo, tsaka bukod pa doon, Doc Justin, yung mga, make sure nila yung mga bibiling pan-decoration, lalo na mga Christmas lights, yung yung talagang legit, doon lang po kayo sa legit bibili kasi baka maging cost po yan ng sunog, no? Oo. Kasi diba gusto mapamura, no? Hindi nila inalo yung quality at safety. Kaya Totoo. baging tayo dyan. Reminder lang ito, okay? Yes. Sige. Sige na, Day. Sige na, Day. Alis na ko, Day, ha? Thank you very much. Shout out ako. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, November 13, 2024. Kami po ang nyo naging tagapagbalita, Darlene Olanyo at Joel Gorospe. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 42 days. Ayan, 42 days na lang po bago ang araw ng Pasko.